Habang nag-iisip siya, lumitaw ang isang special treasure chest sa harap niya. Ayon sa nakaraang karanasan, hindi dapat naglalaman ng anumang masyadong malaki ang chest na ito. Buksan sa loob ng 3 araw. Pagkatapos matanggap ang prompt, yumuko si Lasho upang suriin itong mabuti. Maaari bang ang chest na ito ay tulad ng huling time-limited chest, na nangangailangan ng mga sandata ng kanyang mga disipulo upang mabuksan? Kung iyon ang kaso, talagang magiging napakahigpit ang 3 araw. Tumingin siya sa paligid at napansin na walang mga espesyal na pattern o dekorasyon sa 6 na gilid ng chest. Gayunpaman, sa itaas, mayroong isang button na tila maaaring direktang pindutin upang mabuksan ito. Ano ang silbi ng pagiging time-limited? Kahit ang sistema ay may mga pagkakataong nagiging tanga. Isang bahagyang pagdududa ang dumaan sa mga mata ni Lasho, ngunit pinindot pa rin niya ang button. Ding! Makakatanggap ka ng Avatar 9 Transformations of Yin and Yang Special Cooldown, epektibo agad pagkabukas ng chest, 20 reversal cards, 50 Fatal Fate Shields. Gusto mo bang magpatuloy sa pagbubukas? Sandaling natigilan si Lasho sa prompt. Ang mga gantimpala ay labis na sagana. Ang isang 9 Transformations of Yin and Yang ay katumbas ng 30,000 merit points, at sa dating stock na 2 reversal cards, mayroon na ngayong 20 pa, na umaabot sa 22 cards sa inventory. Ano itong special cooldown? Malamang na isang paghihigpit na kasama ng gantimpala. Kung iyon ang kaso, kailangan kong mag-isip ng mabuti kung bubuksan ko ang chest. 9 Transformations of Yin and Yang kasama ang 20 reversal cards, paano hindi magiging kaakit-akit ang ganoong gantimpala? Ngunit ngayon, sa 3 araw na lamang at ang pangangaso sa hunting ground ay malapit nang magsimula, malinaw na idinagdag nito ang hamon. Bahagyang sumimangot si Lasho, nang malapit na niyang buksan ang chest, isang boses ang nanggaling sa labas ng silid. Tumingin siya sa pintuan at nakita si Leng Luo na naglalakad papasok na may matangkad na poster. Sa ilalim ng itim na maskara, ang mga maningning na mata na iyon ay nagningning sa determinasyon. Tumango si Lasho sa kanyang sarili, nang dalhin niya si Leng Luo sa Evil Sky Pavilion, itinuring niya siyang isang ligaw at mahirap kontrolin na karakter. Ngayon, tila kasiya siya ang kanyang pagganap. Lumapit si Leng Luo kay Lasho at yumuko, nabalitaan kong nakikisali ang Pavilion Lord sa usapin ng hunting ground. Tumango si Lasho at sumagot, tama. Nagpatuloy si Leng Luo, si Molly ang utak sa likod nito, kaya hinihiling ko na samahan ko ang Pavilion Lord sa Rue North. Gumawa na si Lasho ng mga kaugnay na pangako, at sa mga mata ni Leng Luo, si Molly lamang ang naruroon. Kung hindi niya ito mapapatay upang malutas ang buhol sa kanyang puso, malamang na magdudulot ito ng problema kay Leng Luo sa buong buhay niya. Hindi pa gumagaling ang iyong mga sugat, at hindi pa lubusang nakabawi ang iyong cultivation. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Nang marinig ang tanong ni Lasho, matatag na sumagot si Leng Luo, si Molly ay palaging nananatili sa loob ng palasyo. Kung mangangahas siyang lumabas, iyon ay isang malaking pagkakataon. Ang paghihiganti ay masarap kung malamig. Hindi ako Ginoo. Hindi makapagsalita si Lasho, hindi inaasahan na medyo matigas ang ulo ni Leng Luo. Nagpatuloy siyang nagtanong, kung iyon ang kaso, gaano na karami ang nabawi sa iyong cultivation? Tutuparin ko ang aking pangako. Tapat na sumagot si Leng Luo. Iba ang kanyang sitwasyon kay Panlit Ian. Sinira lamang ang cultivation ni Panlit Ian, at sa tulong ng Black Magnolia, mas mabilis siyang gagaling. Samantalang ganap na sumabog ang energy ni Leng Luo sa labanan-laban sa 10 sorcerers. Ang makabawi ng 40% ay hindi madali. Tumango si Lasho at sinabi, kung hindi mo ilalabas ang avatar, halos hindi mo makakayang lumaban sa isang cultivator sa mga unang yugto ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Tiwala ka bang mapapatay mo si Molly? Lumuhod si Leng Luo sa isang tuhod, na nagsasabi ng isa-isa, mangyaring, Pavilion Lord, ipagkaloob mo ito sa akin. Sandaling natahimik ang silid, nakatayo si Lasho na nakapamaywang, malalim ang iniisip. Nasa Divine Capital si Xiaoyuo, at malamang na nagtatago sa mga anino si Ming Sharon. Ayon sa plano, hanggat nagpapakita si Molly,
maaari siyang gumamit ng isang mount at isang lethal strike card upang dalhin siya. Gayunpaman, ang problema ay, maraming mahuhusay na individual sa tabi ni Molly, kabilang ang dakilang mangkukulam na lumitaw sa Lotus platform. Ang pag-asa sa kanyang sariling cultivation lamang ay hindi sapat upang hulihin silang lahat. Bukod dito, mas tuso at tuso si Molly kaysa kay Wei Zuoyan. Sa makatuwid, ang pagdadala kay Leng Luo ay maganda rin. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at dinurog ang isang pinalakas na bersyon ng Ultimate Healing Card sa kanyang palad. Agad, ang kahangahangang enerhiya ay natipon sa kanyang palad, na gumugulong tulad ng mga alon ng karagatan na may malalim na mga whirlpool, na ganap na bumabalot sa katawan ni Leng Luo. Ito ay, nagulat na sabi ni Leng Luo, ngunit hindi siya gumalaw. Naunawaan niya na kung gusto siyang patayin ng Pavilion Lord, madali lang, hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Mabilis na tumagos ang enerhiya sa 8 extraordinary merit ians ni Leng Luo, ang sensasyon ng nourishment na ilang beses na mas malakas kaysa sa Chihang Universal Salvation ay bumalot sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang sandali, binawi ni Lasho ang kanyang kamay. Nagulat si Leng Luo at agad na naunawaan na pinapagaling siya ng Pavilion Lord. Magnilay ka, masaya siyang sumagot, oo. Tiningnan siya ni Lasho na may kasiyahan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagdudulot ng gulo ni Leng Luo. Bukod dito, ang pinalakas na Ultimate Healing Card ay nakatulong lamang sa kanya na gumaling mula sa kanyang mga sugat, kakailanganin niyang pagtrabahuhan ang kanyang cultivation. Pagkalipas ng halos kalahating oras, dahan-dahang iminulat ni Leng Luo ang kanyang mga mata at tumayo mula sa kanyang meditative state. Napansin ni Lasho na tumaas ang katapatan ni Leng Luo, kaya nagtanong siya, kumusta ang iyong mga sugat? Magalang na yumuko si Leng Luo at sumagot, nabawi na ng 70% ang aking mga sugat. Tungkol sa aking cultivation, kung maayos ang lahat, dapat naganap itong maibalik sa loob ng 3 buwan. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, at tiwala akong masasaktan ko ng malubha si Molly. Tumango si Lasho, nauunawaan na kahit ang isang hamina na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa mga kakayahan ni Leng Luo, ano ang iyong plano? Ipaalam mo sa akin. May kumpiyansa na nagsalita si Leng Luo, noong nasa Black Cavalry ako, ilang beses kong nakasalamuha ang emperador. Anuman ang mga pagtatalo sa pagitan ng 4th Prince at ng 2nd Prince, sa huli, mga prinsipe lamang sila. Ang tunay na may kontrol sa kanila ay palaging ang emperador. Medyo kakaiba ito kay Lasho pagkatapos makinig, ang Black Cavalry ay pag-aari ng emperador, at ikaw ang pinuno ng Black Cavalry, ngunit ilang beses mo lamang nakilala ang emperador. Bumantong hininga si Leng Luo, kadalasan, ang mga mensahe ay ipinapadala ng mga panloob na eunuch. Ang mga eunuch na iyon ay palaging may hindi maarok na antas ng cultivation at sila ang mga pinagkakatiwalaan ng emperador. Sa paglipas ng mga taon, maraming pagtatangka sa pagpatay, ngunit hindi man lang nakalampas ang mga assassin sa mga eunuch, lalo na ang pagpatay sa emperador. Tumango si Lasho, nakikita ang loika dito, hindi basta-basta lilito ang isang soberanya saan man. Bukod dito, ang Black Cavalry ay isang lihim na puwersa, hindi nakatalaga sa Divine Capital, na talagang makatuwiran. Magpatuloy ka. Pagkatapos ay sinabi ni Leng Luo, dahil si Xiaoyu ang ulila ni Princess Yun Zhao, magkakaroon siya ng pagkakataong makilala ang emperador. Bukod dito, kasalukuyang kasama ni Xiaoyu ang Empress Dowager, na sinusuportahan niya, kaya siya ang pinakaangkop na tao upang magpadala ng mga mensahe. Pagkatapos ng lahat, ang emperador ay ang emperador, ang kanyang isipan ay lubos na madiskarte, hindi madaling makipag-ugnayan. Pagkasabi niya nito, mabilis na naglakad papasok si Zhou Jifeng mula sa labas, na tila nag-aalala. Sabi ng isang lumilipad na liham mula kay Jiang Aijian na umalis na ang Empress Dowager. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Leng Luo, dumating na ang pagkakataon. Ayos lang na huwag direktang makipag-ugnayan sa emperador. Handa akong pumasok sa kampo ng Black Cavalry. Siya ang orihinal na pinuno ng Black Cavalry, at ngayon na nakabawi na ang kalahati ng kanyang cultivation, hindi magiging mahirap gamitin ang kanyang nakaraang mga mapagkukunan.
Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, sa Black Cavalry, magiging maayos ka ba na mag-isa? Nagulat si Leng Luo, na orihinal na umaasa na samahan si Lasho upang matiyak ang ilang kaligtasan. Gayunpaman, nang marinig si Lasho na nagsasalita sa ganoong paraan, paano siya mangangahas na sabihin na may problema? Inisip ni Leng Luo sa kanyang sarili na dapat may iba pang mga plano ang Pavilion Lord, at ang pagsang-ayon lamang na hayaan siyang umalis ay isang malaking pabor na. Kaya, sumagot siya ng isang suntok at palad na saludo, walang problema. Nang marinig ito, nagbigay ng thumbs up si Lasho bilang pag-aproba. Si Leng Luo, nang walang karagdagang salita, ay yumuko at pagkatapos ay umalis sa malaking bulwagan ng Evil Sky Pavilion. Umalis din si Zhou Jifeng pagkatapos, pagpaplano mula sa likod ng mga eksena, pagpapasya ng mga tagumpay mula sa 1,000 milya ang layo. Ang Elder ay tunay na karapat-dapat sa kanyang reputasyon, na hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pagkatakot. Kalalabas niya lamang nang makasalubong niya si Duan Masheng. Binati siya ni Zhou Jifeng ng isang pagyuko, pagbati Mr. Third. Nagliwanag ang mga mata ni Duan Masheng, na nasa sabik na nagsasabi, kakaisip ko lang ng bagong paraan upang linangin ang mga pangunahing pamamaraan sa sibat. Masyado akong magaspang dati, hayaan mo akong bumawi sa iyo. Maaari mo ring samantalahin ang pagkakataong ito upang linangin ang iyong mga kasanayan sa espada. Habang humihingi ng paumanhin si Duan Masheng, kinaladkad niya ang isang hindi makapagsalita na si Zhou Jifeng patungo sa likod ng bundok. Mabilis na naging gabi, at unang sinulyapan ni Lasho ang sinaunang balat ng tupa na mapa, na natagpuan itong hindi pa rin nagbabago, na nagpapakita lamang ng lokasyon ng libingan ng espada ng Divine Capital. Tila ang ika-4 na scroll ng Heavenly Writing na ito ay hindi magbubunyag ng higit pang impormasyon sa ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang Special Treasure Chest, huminga ng malalim at nakatuon ng husto sa Anti-Gong Tansong Chest na limitado sa 3 araw. Kung hindi ko ito bubuksan, nawawala ang isang malaking premyo at posibleng ipagpatuloy ang aking malas, at mula noon ay mamumuhay bilang isang chief. Nag-isip siya sandali. Nagpapatuloy sa pagmumuni-muni. Ang problema ay, kung bubuksan ko ang chest, dapat kong hayaan si Molly na umalis at magtago sa bundok ng ilang sandali. Hindi talaga mahalaga kung makumplito ang gawain ng sistema, at hindi ko pa rin alam kung ano itong special cooldown. Malamig siyang bumantong hininga, sa tingin mo ba sa pagpapahirap nito, mapipigilan mo ako? Sinasabi ito, itinaas ni Lasho ang kanyang kamay at ibinagsak ito sa chest. Sa isang click, napindot ang button, ding. Nakakuha ka ng Avatar 9 Transformations of Yin and Yang Special Cooldown, 20 Reversal Cards, at 50 Fatal Blocks ding. Na-trigger ang Special Cooldown, lahat ng item card ay naka-cooldown sa loob ng 7 araw. Nagsisimula ang countdown, 7 araw sa loob-loob ni Lasho, gaya ng inaasahan ko. Napansin niya na pagkatapos gamitin ang mga item card, nagpakita nga sila ng cooldown countdown na 6 na araw at 23 oras. Binuksan niya ang interface upang suriin ang kanyang inventory at natagpuan na ang mga mount at sandata ay tila hindi apektado ng cooldown, na medyo nakakagaan. I-activate ang avatar. Sa kanyang mental na utos, nawala ang avatar of 8 methods unobstructed, pinalitan ng 9 transformations of Yin and Yang avatar. Malakas na enerhiya ang agad na bumaha sa kanyang mga meridian. Kinabukasan, nang imulat ni Lasho ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng pagka-refresh at malinaw na pag-iisip. Batay sa kanyang karanasan, umabot na sa transformation realm ang kanyang cultivation. Naniniwala siya na hindi magtatagal bago siya makapasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Ang pagpasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay tunay na pagtatatag ng isang pundasyon sa mundo ng cultivation.